sa Panginoon dahil sa inyong pagtunghay sa ating pag-aaral. Ang paksa natin ay tungkol sa pananalangin. Basahin ko po yung teksto. Nasabi po sa unang hari, chapter 18, verse 42 to 45. Ito po, umakyat si Elias sa taluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, may nakikita po akong gapalag na ulap na pumapailang lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Article number 1. Na po? Ang panalangin ay tumutukoy sa maraming bahagi ng pakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon. Ang gawain ito ay inililarawan ng 1. Bilang paghibik sa Diyos. Bilang paghibik, yung bang pagdaing, pagdaing. Tayo lumalapit, malalim na naman yung Tagalog natin, Paghibik, ibig sabihin ay pagdaing, Bilang paghibik sa Diyos. Ang sabi po sa awit 17 verse 6, ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihigit. Number 2, pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Inuulit ko, ang panalangin ay tumutukoy sa maraming bahagi ng pagkikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon. Ang mga gawain ito ay nilalarawan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi po sa Genesis chapter 4 verse 26, noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag kay Yahweh. Imagine niyo po, after creation, yun po yung 1, 2, 3, mababasa niyo sa Genesis. Sa verse 4, nakita po natin na yun, nung Genesis chapter 4, 26, noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Kaya nga po, yung pagtawag daw po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos at sa Jesucristo. Di po ba napapansin niyo po? Sa ating panalangin, yung panalangin ko lang, sample ko na lang po kanina. Yung panalangin ko, nagsasabi ako ng mga pag-uusap, And at the end, sinasabi ko, dalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Diba? Sa huli. Kasi po, yung ating Panginoong Jesus ang namamagitan sa atin at sa Ama. Kaya yung words na pinapanalangin natin, ang dalangin namin lahat na ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinapahatid natin yung panalangin at para sa Panginoong Diyos. Kaya nga doon po sa 4:26 ng Genesis, unang pagdalangin ng mga tao at ang unang pagtawag sa Diyos na Yahweh. Number 3, marami na naman paliwanag. Number 3, pagtawag sa Panginoon. Ang sabi po sa awit chapter 3 verse 4, kaya ikaw Yahweh ng aking tawagan
tinagot mo ako sa bundok na banal. Amen? Number 4, paglapit sa sarili paglapit ng sarili sa Panginoon. Yun, kailangan daw po ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Ang sabi po sa Awit 25 verse 1, sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang hindi magtawa ang aking kaaway. Yung paglapit. Kasi nga po talagang yung sa panalangin, kailangan may paglapit, ilapit natin. I-draw natin yung atin. Draw near to God. Yung po yung sinasabing paglapit ng sarili sa Panginoon. Number 5, 1, 2, 3, 4. Number 5, paghanap sa Panginoon. Kailangan pala, no? Saliksikin. Di ba, napag-usapan natin noong nakaraan? Seek the Lord, know the Lord, di ba? Ano pa yung isa? Serve the Lord. Number 1 yun. Seek. Paghanap sa Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 55 verse 6, hanapin si Yahweh, samantalang siya ay iyong nakikita, siya ay tawagin habang malapit pa. Yan po, yung sabi nga po, yung seek, hanapin. Number 6, walang pag-aatubiling paglapit sa trono ng mahabaging Diyos. Walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan. Ano po? Kasi, ang paglapit po ay wholehearted. Wholehearted. Kailangan deep inside your heart, yung paglapit mo sa Panginoon. Wholehearted, di po ba? Yung walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan. Kasi po, alam naman, kinikilala natin, sabi nga kanina, kinikilala natin yung pagtawag sa Panginoon o yung paglapit sa sarili, kinikilala na natin na siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya kailangan yung walang pag-aatubiling paglapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ang sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Yung wag daw mag-aalinlangan. Kasi nga po, yung pag-aalinlangan ay kawalan ng pananampalataya. Kailangan po yung panalangin natin ay talagang full-hearted. Yung marugdog yung ating pananampalataya. Na alam natin na ang lapit natin, hindi tayo bibiguin na Diyos. Talaga, yung ating kaisipan, na alala natin, na ang Diyos, pag lumapit tayo, alam natin na hindi na tayo bibiguin. Amen. Andun po yun. Kaya huwag po tayong mag-aatubili. Number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 7, paglapit na may tapat na kalooban. Sabi po sa Hebreo chapter 10, verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Amen. Ito nga sasabi ko lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating puso at naugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Yun nga po ang sabi, huwag tayong mag-aatubili. Lumapit tayo may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. At ito po yung article number 2 na po tayo. Review po natin yung article number 1. Review po lang natin. Saglit lang para hindi tayo nalilito. Ang panalangin ay tumutukoy sa maraming bahagi ng pakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon
ang mga gawaing ito ay inililarawan ng number 1, bilang paghibig sa Diyos, number 2, pagtawag sa pangalan ng Panginoon, number 3, pagtawag sa Panginoon, number 4, paglapit ng sarili sa Panginoon, number 5, paghanap sa Panginoon, number 6, walang pag-atubiling paglapit sa trono ng mahabaging Diyos, at pang-7, ang paglapit ng may tapat na kalooban. Yun po yung article number 1. Article number 2. Ito na po tayo sa article number 2. Mga dahilan para sa pananalangin. Ano daw po yung mga dahilan para sa ating pananalangin? Bigyan po ng introduction. Ang Biblia ay nagbibigay ng maliwanag na mga dahilan kung bakit dapat manalangin ang bayan ng Diyos. Una, number 1. Una at pangunahin ay inuutusan ng Diyos na manalangin ang mananampalataya. Utos pala yun, na tayo ay mananampalataya. Ang utos ay nagsisimula sa mga labi ng mga number 1, ng A, salmista. Salmista, yung gumagawa ng psalmist. Ano po? Ang sabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11 and 12. Ano po? Ang sabi, dumulog tayo kay Yahweh. Sabi po ng unang kronika ito, dumulog tayo kay Yahweh nang ang tulong niya ay kamtan. Dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. Gunitain sa tuwina ang kahangahangang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kamangha-mangha. Diba? Always and in all way. At sa lahat ng kaparaanan. Ano po? Kasi po, bakit? Pwede po i-apply doon. Ay, malay nyo, pagkatapos ninyo ay kunin na kayo ng Lord. Hindi na kayo nakapanalangin. O kaya naman, manalangin kayo, baka kaya kayo nagtabi, ay meron kayong hihilingin, baka walang anak, papanalangin. O kaya, lahat naman bagay, papanalangin eh. Lahat po ng bagay, papanalangin. Mamaya po, may tatanong ako. Tungkol po rito, mabalik natin. Una, pangunahin ay inuutusan ng Diyos na manalangin ang mananampalataya. Ang utos ay nagmumula sa mga labi ng number 1, A, salmista. Ganon din po, sabi po sa awit 105 verse 4, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Letter B. Ang sabi, inutusan, dapat malaman ng bayan ng Diyos, una, pangunahin ang inutusan ng Diyos ang manalangin ang mananampalataya. Ang utos ay nagmumula sa kanila, ang utos ay nagmumula sa mga salmista, number 2, letter B. Ang utos ay nagmumula sa mga propeta. Ang sabi po sa Isaiah 55 verse 3, pumarito kayo at lumapit, ako'y pakinggan, makinig sa akin, nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Yun po ang sabi po ng mga propeta. At sinabi rin po ng isang pong propeta kay Amos chapter 5 verse 6, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, bababa siyang parang apoy at susunugin ang Bethel at walang makakasugpo sa apoy na ito. Ano po? Yun nga po ang sabi ko. Ang utos ay nagmumula sa labi ng mga salmista, number 2, propeta, number 3, mga apostol. Ano po? Apostol, ang sabi po, ito na po ay sa panahon na ng ating
bagong tipan. Kanina ay puro sa apostol, ano po? Salmista at propeta, ngayon naman po ay sa apostol sa bagong tipan. Ito po, sabi po sa Efeso chapter 6, verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Yamin ko nangabusan niya. Lahat ng pagkakataon. Kaya nga tama yung sagot ko ron eh. Nabigla man ako, pero tama yung sabi ko. Manalangin tayo always and in all ways. Di ba? Manalangin tayong lagi at sa lahat ng paraan. Yun po ang ibig sabihin ng and in all ways. Di ba? Lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Bakit po laging maging handa? Para lagi kayong maging handa. Yun po yung sandata natin eh. Yung ating panalangin. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Amen? Muli natin sa sanib. Ganon din po sabi niya sa Colossians. Kaya sa apostol pa rin po tayo sa Colossians. Sabi niya, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Amen. And the last po, ang Panginoong Hesukristo mismo nanalangin, di ba ba? Nanalangin po siya. Sabi po sa Matthew 26:11, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Umakyat po ang Panginoong Hesukristo rin sa isang bundok. Iniwan niya po yung 3 alagad. Nung madatnan niya, ay natutulog. Kaya nga po pinagsabihan niya to. Pero yung pagkakatang Panginoon, siya po ay nanalangin noon. Yun po yung gusto kong paratingin. Kaya lang na-shortcut na lang. Nanalangin siya roon at nung pagbaba niya, naabutan niya po yung kanyang 3 alagad na natutulog. Kaya sinabihan niya, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ano po yung tukso roon? Natukso po yung mga alagad na matulog. Sabi po sa Lucas, ito yung sinasabi ko, sa Lucas 18:1, ano po? Isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghihinawa. Munti ko na pang malagpasan. Kasunod na pala. Di ba? Hindi magsasawa. Huwag tayong magsasawa. Kasi po yung panalangin, pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Yung biyaya niya, andyan lang, darating po yan. At God's perfect time. In His time. Amen? Hallelujah. Ganon din po, sabi sa John 16:24. Ito na yung tungkol sa ang pananalangin ng pati ang Panginoong Jesucristo ay nanalangin. Kasi sabi niya sa salmista, sa propeta, sa apostol, and mismo na ang ating Panginoong Jesucristo na, sabi rito, pang-4. Sabi po sa John 16:24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Ano po? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humihingi sa Kanya sa pangalan ko. Di ba? Humihingi kay Sama sa pangalan ko. Okay? Naintindihan po? Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ninais ng Diyos ang ating pagkikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pananalangin upang mapanatili natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Yun po yung, nagkatuloy, ano po?
Ibubukod natin yung John 16:24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ito po ay closing remark na ng article number 2. Ano po? Ninais ng Diyos ang ating pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin upang mapanatili natin ang ating kaugnayan sa Diyos. Article 2, number 1. Article 2, number 2 ngayon. Ang panalangin ay mahalagang taga-ugnay sa pagtanggap ng pagpapala at kapangyarihan ng Diyos at ng katuparan ng Kanyang pangako. Amen? Ulitin ko, ang panalangin ay mahalagang taga-ugnay sa pagtanggap ng pagpapala at kapangyarihan ng Diyos at ng katuparan ng Kanyang pangako. Lalagyan po natin ng isa, letter A. Ang pangakong tatanggap ang mga alagad ng banal na espiritu kung mananatili sila sa paghingi, paghanap at pagkatok sa pintuan ng Amang nasa langit. Ang sabi po sa Lucas 11 verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Sapagkat tumatanggap ang humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Amen? Yun po, yung sabi po sa Lucas 11 verse 9. Letter B. Ang patuloy na pagsasama-sama ng mga apostol sa pananalangin sa silid sa taas, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Yung po, yung patuloy na pananalangin ng mga apostol. Ito po yung umakyat na po ang Panginoong Jesucristo. Ano po? Matapos po siyang mabuhay at umakyat ng muli. Ito po yung patuloy na pagsasama-sama ng mga apostol. Kasi nga po, pinangakuan sila ng Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, na merong siyang darating na kahalili. Yun nga po yung Santo Espiritu. At sila hindi po, nagpatuloy po silang nananalangin, sama-samang nananalangin. Kaya nga, sabi po sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. Kasama tayo doon. Po. Ganon din po, sabi sa Gawa, chapter 2, 3:11, kaya nga po, yung habang hinihintay nila yung pangako, yung pagpupuspos ng Santo Espiritu, sila ay patuloy sama-samang nananalangin. Kaya nga ito po ang sabi, sa Gawa, chapter 2, verse 3:11, may nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo, ng Espiritu. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo upang buong tapang na mangaral ng salita ng Diyos. Yun nga po, yun po yung kapangyarihan, yun po yung Santo Espiritu, nagbibigay ng kapangyarihan, ng tapang na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, yun po kailangan ng isang mangangaral. Kailangan niya po na meron siyang kasama o mapuspos siya ng Santo Espiritu upang meron siyang maging tapang at lakas ng loob. Na po. Ganon din po sa Gawa, chapter 4:31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo
din daw, sabi si Apostol Pablo din ay madalas humiling ng panalangin upang magtagumpay sa kanyang gawain. Sabi ko nga, madalas din humiling ng panalangin si Apostol Pablo upang magtagumpay sa kanyang gawain. Sabi po sa Romans chapter 15, verse 30, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu Santo. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Amen. Kami mga lingkod, kami mga pastor, mga pare o namang leader ng iglesia, kailangan din po na ipanalangin ng kongregasyon, ng mananampalataya. Amen? Article number 3. Dahil sa kakapusan po ng oras na isalin ko pa ito, babasahin ko na lamang po. Sa kanyang layunin ng kaligtasan para sa sangkatauhan, itinalaga ng Diyos ang mga mananampalataya na maging kamanggagawa niya sa pamamaraan ng pagtubos. Sa ilang kadahilanang itinakda ng Diyos ang kanyang sarili sa mga banal na nananampalataya, matyagang pananalangin ng kanyang bayan. Maraming bagay ang hindi magagawa sa kaharian ng Diyos kung wala ang pananalangin ng mga mananampalataya para sa iba. Ang sabi po sa Exodo 33:1, ang pagkikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay tuwiran tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Yun nga po, kailangan po na pananalangin ng bawat isa. Panalangin para sa iba. Na po? Halimbawa, ninais ng Diyos na magpadala ng manggagawa sa pag-aani ng Ebanghelyo. Itinuturo ni Kristo na magagawa lang ito ayon sa buong layunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin ng kanyang bayan. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga gagawa sa kanyang aanihin. Yun po ang sinasabi sa Mateo 9:38. Idalangin, sabi nga po sa 9:38, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sa ibang salita, ang kapangyarihan ng Diyos upang ganapin ang marami niyang layunin ay dumarating sa pamamagitan lamang ng masisigasig na panalangin ng kanyang bayan. Masisigasig na panalangin ng kanyang bayan alang-alang sa pag-unlad ng kanyang kaharian. Kung magkulang tayo sa panalangin, maaaring mahadlangan natin ang katuparan ng layuning pagtubos ng Diyos para sa ating mga sarili at para sa iglesia bilang isang katawan. Ang ibig po sabihin nito, yung kailangan po natin ipinapanalangin yung mga leader, pati po yung iglesia. Yung po yung under ng pananalangin para sa iba. Nakuha niyo po? Yung po yung paliwanag sa article number 3. Ang mga kinakailangan ng mabisang panalangin. Yun. Ito na, papalaro tayo. Mga kinakailangan. Dahil yung ating article ay ang mabisang pananalangin. Ano po? Ito po yung article. Ang pamagat ng article na binabasa natin na ating pinag-aaralan. Ang tema natin ay ang pananalangin. Tama po? Kaya ito po. Ang mga kinakailangan ng mabisang pananalangin. May ilang kondisyon ang dapat matupad upang maging mabisa ang ating mga pananalangin. Number 1, hindi masasagot ang ating mga panalangin malibang mayroong tayong tapat at tunay na pananampalataya. Maaring sinasabi ni Jesus na anuman ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Yun po yung sinasabi sa Mateo
ay Marcos 11:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Ano po? Ang sabi po, sa ama ng batang inaalihan ng demonyo, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, mapangyayari ang lahat ng sa may pananalig. Sa 9:23. Tayo, sabi niya po sa Marcos 9:23, kung may magagawa ka, sabi ng ina ng bata na may sakit. Inulit ng Panginoon, may magagawa, sabi, ang sagot po ng Panginoon, kung may magagawa, ani Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kasi po sabi ng babae, kung may magagawa, para bang in-underscore mo ang Panginoon. Ano po? Yun po yung sabi po ng mapangyayari ang lahat ng may pananalig. Tayo ay inihimok ng sumulat ng aklat ng mga Hebreo na lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Nabasa na po natin yung sa Hebreo chapter 10 verse 22. At inihikayat tayo ni Santiago, kapag tayo ay humingi, dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Yun po yung sinasabi sa Santiago chapter 5 verse 15. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Yan po ang sabi po doon. Number 2, ang panalangin ay dapat ding gawin sa pangalan ni Jesus. Ipinahayag ni Jesus mismo pinahayag mismo ni Jesus ang panuntulang ito ng sinabi niya. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pagmamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ayun po ang sabi po doon sa John 14:13-14. Ang ating mga panalangin ay dapat nating gawin ng may pagkakatugma sa persona, katangian, at kalooban ng ating Panginoon. Yun po ay sinabi niya sa John 14:13 and verse 13. Ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Yun daw po ang sabi po doon. Number 3, magiging mabisa lamang ang ating panalangin kung ginagawa natin ito ayon sa ganap na kalooban ng Diyos. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Basahin po natin yung 1 John 5:14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Yan po ang sabi po doon sa 1 John 5:14. Ang isa sa mga kahilingan sa halimbawang panalangin ni Jesus, ang Ama namin, ay nagpapatunay nito. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mababasa po natin sa Matthew chapter 6 verse 10 po yun. Pansinin ang sariling panalangin ni Jesus sa hardin ng Gethsemane. Ayun po ay matatagpuan sa Matthew 26:42. Sa maraming mga pangyayari, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos dahil ipinahayag niya ito sa atin sa Biblia. Nakatitiyak tayo na anumang panalangin na tunay na naayon sa mga pangako ng Diyos na nasa Biblia ay totoong magiging mabisa.
Nakakatiyak si Elias na nasasagutin ng Diyos ng Israel ang kanyang panalangin para sa apoy at sa huli ay ulan sapagkat dumating sa kanya ang salita ng kapahayagan ng Diyos. Ang sabi po, basahin natin ang unang hari, chapter 18, verse 1. Ang sabi po, pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi na Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Akab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupang ito. At nagpunta nga si Elias kay Akab. Noong katindihan ng tagutom sa Samaria, ipinatawag ni Akab si Abias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Nang kasalukuyang inuusig ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas niya ang 100 sa mga ito. Yun po yung sinasabi po doon na nakatitiyak si Elias na sasagutin ng Diyos ang Israel ang kanyang panalangin para sa apoy at sa huli ay ulan sapagkat dumating sa kanya ang salita ng kapahayagan ng Diyos. Yun din po yung binasa natin sa ating teksto, yung siya ay yumuko, sumubsob sa lupa at nanalangin. Yun po yung kapahayagan ng Diyos kay Elias. At lubos siyang nagtiwala na walang Diyos-Diyosan ng mga pagano ang higit na dakila o kapantay man lamang sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos ng Israel. Unang hari, sabi 18:21 to 24. Basahin po natin. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Muling hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 pa ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro, pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy, sinanlansan, ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at di ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Yun nga po, yung pagpapakita na yung lubos siya nagtiwala sa walang Diyos-Diyosan ng mga pagano na ihigit at dakila kaysa kay Yahweh. Amen? Number 4, hindi lang tayo dapat manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, kundi kailangan ding tayong nasa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, hindi lang tayo dapat manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, kundi kailangan din tayong nasa kalooban ng Diyos kung umaasa tayong diringgin at tutugunin niya. Ibibigay ng Diyos ang mga bagay na hinihiling natin kapag lamang pagsusumakitan natin ng higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yun daw po sinasabi po sa Matthew 6:33, ang sabi, ngunit pagsumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Amen? Kaya nga po, yun po yung sikreto. Kaya hindi lang tayo dapat manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, kundi din tayo'y nasa kalooban. Nakuha niyo na po yung punto rito?
parang ano no, hindi lamang sa kalooban, hindi lang nang ayon sa kalooban, kundi kailangang nasa kalooban ng Diyos. Yung will of God. Kailangan hindi din sa kalooban, kundi nasa will of God ang ating pananalangin. Malinaw na pinapahayag ni Apostol Juan na tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, pag-ibig sa Kanya, at pagbibigay kasiyahan sa Kanya ay mga kondisyong kailangan para sa pagtanggap ng mga tugon sa pananalangin. Kung isinulat ni Santiago na mabisa ang mga panalangin ng taong matuwid, ibig niyang sabihin ay ang taong naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang taong namumuhay sa katwiran, may takot sa Diyos at masunuring namumuhay. Katulad ni Propeta Isaiah, sabi po sa Santiago 5:16, nabasa na po natin, binibigyan diin na sa matandang tipan ang bagay na ito. Nilinaw na ng Diyos na ang mga panalangin ni Moises para sa mga Israelita ay mabisa dahil sa kanyang masunuring kaugnayan sa Panginoon at sa kanyang katapatan sa Kanya. Sa kabaliktaran, sinabi ng salmista na kung ipagpapatuloy natin ang mga kasalanan sa ating buhay, hindi pakikinggan ng Panginoon ang ating pananalangin. Basahin nga po natin yung Awit 66, verse 18. Sabi po rito, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin nitong Panginoon. Amen? Yun po sabi. Sa kabaliktaran, sinabi ng salmista na kung ipagpapatuloy natin ang mga kasalanan sa ating buhay, hindi papakinggan ng Panginoon ang ating pananalangin. Ang pag-uugaling ito, kaya nga sabi ko, lagi po tayo, di ba, laging humingi ng tawad. Ano po? Ang pag-uugaling ito ay ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga Israelitang nananambahan sa Diyos-Diyosan at masasama. Sabi po sa Isaiah 1:15, yung po yun, magbasahin na lang po ninyo. Ngunit kung ang bayan ng Diyos ay nagsisi at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay, ipinangangako ng Panginoon na diringgin silang muli, patatawarin sila sa kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. At panghuli po, dapat tayong magtiyaga upang ang panalangin natin ay maging mabisa. Yun nga po pinag-uusapan natin kanina. Ito ang pangunahing aral ng talinghaga tungkol sa matiyagang balo. Yung po yung binasa natin sa Lucas chapter 18 verse 1. Ang tagubilin ni Jesus na humanap at kumatok. Basahin po natin sa Mateo 7. Ang sabi po, 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayo'y masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay
ang sino mang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Purihin po ang Panginoon. At yun po, yung mga mabisa, ang sabi po, re-review lang po natin. Ang number 1, kailangan tayong may tapat at tunay na pananalangin. Number 2, dapat ding gawin sa pangalan ni Jesus. Number 3, kung ginagawa natin ito ayon sa ganap na kalooban ng Diyos. Number 3. And number 4, hindi lang tayo dapat manalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, kundi din tayong nasa kalooban ng Diyos. At ang number 5, ang panghuli, dapat tayong magtiyaga upang ang panalangin natin ay maging mabisa. At dadako na po tayo sa pang-4. Dito na po tayo magwawakas. Ito po yung article number 4. Mga sangkap at pamamaraan ng mabisang pananalangin ayon sa kasulatan. Ang number 1 po ay taos-puso nating purihin at sambahin ang Diyos. Ang sabi po sa awit 150, babasahin po natin ito ng buo. Ito po, 150 verse 1 to 6 lang naman. 6 na talata lang po. Sabi, ano po yung sangkap? Unang sangkap ay upang maging mabisa ang pananalangin, dapat taos-puso nating purihin at sambahin ang Diyos. Taos-puso nating purihin at sambahin ang Diyos. Bakit na po? Sabi po, sa 150 ng Aklat ng Awit, at ito po ang huling chapter ng Awit, 150, purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang. Purihin si Yahweh. Yan daw po, ang sabi po, number 1, ito po yung mga sangkap at pamamaraan ng mabisang pananalangin ayon sa kasulatan. Yun nga po yung una, ang taus-puso nating purihin at sambahin ng Diyos. Ang pangalawa ay ang totoong pag-amin sa mga ginawang kasalanan ay mahalaga para sa panalangin inihandog ng may pananampalataya. Nabasa na po natin to sa Santiago chapter 5, 15 to 16. Nandun na po, nabasa natin to. Number 3, pinagbibilinan din tayo ng Diyos na tayo'y humingi ayon sa ating pangangailangan. Ano po? Gaya ng isinulat ni Santiago, hindi natin nakakamtan ang ating minimithi kapagkat hindi tayo humihingi o kayo'y masama ang ating layunin. Sabi po sa Santiago chapter 4, verse 2 to 3. Ang sabi po, verse 2 to 3. Meron kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapay sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya't kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Verse 3, humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Masama yung dapat na kailangan. Ang sabi po, ang kailangan ay
pinagbibilinan tayo na tayo humingi ayon sa ating pangangailangan. Ano po? Hindi po sa kalayawan. Kasi po, yung iba na pagbibigyan, yung iba sa bisyo na lang napupunta. O kaya naman, yung hinihingi natin, iba talaga yung kailangan. Yung kailangan lang dapat. Ano po? Yung iba hinihingi ay luho na lang. Ano po? Hindi po masama. Hindi po masama humingi ng luho lang. O gumastos tayo sa luho lang. Sabihin, kung ito ay nandyan na. Pero yung hihilingin pa lang natin na gagamitin natin sa luho. Pero pag nandyan, gamitin na natin. Ano po? Amen. Meron pong may contradiction po doon. Ayoko na lang pong bumanggi. Baka tayo makasagasa. Ano po? Ang sabi po, number 4 na, ang dalas, ito na nga po, at dapat tayong manalangin ng taimtim para sa iba. Yun nga po, napaka-importante yung pananalangin para sa iba. Ano po? Yung babasahin ko po yung aklat ang panalangin po ni Daniel. Mahaba po ito. Ang panalangin po ni Daniel ay hindi para sa kanya. Noong nakaraan, nasabi ko sa inyo, yung panalangin po ni Solomon na hindi po para sa kanya. Pero ito rin po ay panalangin ni Daniel at dito po tayo magwawakas. Maganda po kasi ito, panalangin ni Daniel. Ang sabi po, Panginoon, dakila at makapangyarihan Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Tanyo ito? Pagpupuri pa lang yun. Ano? Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa inyong mga tuntunin at kautusan. Paghingi ng tawad na, ano po? Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Yahweh, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga tinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Yahweh, ay mahabagin at mapagpatawan sa kabila ng lagi naming pagsalangsang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang buong Israel ay nagkasala sa iyo, tumalikod sa iyong kautusan at hindi nakinig sa iyong tinig. Dahil dito, ibinuhos mo sa amin ang matinding puot mo na nasasaad sa aklat ng kautusan ng lingkod mong si Moises. Tinutuo mo ang iyong sinabi sa amin na kami parurusahan mo dahil sa aming pagkakasala. Pagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinaranas ng Jerusalem. Tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises, naranasan namin ang paghirap na ito. Gayunman, wala kaming ginawa upang maglubag ang iyong kalooban. Hindi rin namin tinalikdan ang aming kasamaan ni inisip na totoo ang iyong salita. Kaya pinarurusahan mo kami dahil sa aming pagsuway, pagkat ikaw ay Diyos ng katwiran. Yahweh, aming Diyos, ipinakilala mo ang iyong kapangyarihan nang iligtas mo ang iyong bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi po namin ito nakakalimutan. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo. Kaya nga, alang-alang sa iyong pag-ibig, isinasamo ko na alisin mo na ang iyong puot sa Jerusalem
at iyong banal na lungsod at sentro ng kaharian. Dahil sa kasama namin at ng aming mga magulang, kami na lamang ang pinag-uusapan ng mga nakapaligid sa amin. Dahil dito, aming Diyos, dinggin mo ang samo at daing ng iyong alipin para na rin sa inyong pangalan. Lingapin mo ang iyong templo na ngayon ay wasak at napapabayaan. Diyos ko, dinggin mo kami. Tunghayan mo ang mapanglaw naming kalagayan. Nagsusumamo na siya po. Masdan mo ang iyong lungsod na itinangi at itinalaga. Hindi kami dumudulog sa iyo dahil sa matuwid kami. Maganda po ito. Hindi kami dumudulog sa iyo dahil sa matuwid kami, kundi alam naming ikaw ay mahabagin. Amen. Huwag mo ipagmamalaki. Sabi niya, huwag natin ipagmamalaki na tayo ay matuwid. Alamin natin na siya ay Diyos. Sabihin natin. Ang ganda nito eh. In-underline ko ito. Hindi kami dumudulog sa iyo dahil sa matuwid kami, kundi dahil sa alam naming ikaw ay mahabagin. Amen? Dinggin mo kami, Yahweh. Patawarin mo kami. Lingapin mo na kami alang-alang sa iyong pangalan. Yamang ang lungsod at ang bayang ito'y itinalaga mo para sa iyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Patuloy mo nga po, Panginoon, na kami hawakan mo. Patatagin sa aming pakikinig. Patatagin sa aming buhay. Patatagin at hindi kami maiinip sa aming pakikinig ng iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na sa oras na ito, na aming paksa ay kapakipanganabang sa panahon ngayon ng pandemic, na kung saan kami nga po, Panginoon, ay nangangailangan nito. Sapagkat sa ganitong pagkakataon, kailangan naming lumapit sa iyo, manalangin, magsisi, at ganoon din po, humingi ng mga tulong, ayuda, Panginoon, na alam namin na hindi mo ipagkakait sa amin. At sa pamamagitan nga po ng aral na ito, ay matututunan namin at malalaman namin ang mga dapat namin gagawin at mga sangkap ng aming mga pananalangin upang, Panginoon, ang aming panalangin ay makaabot sa iyong paanan. At ganoon din po sa lahat ng mga makakapakinig at makakanood ng aking video live na ito. Patuloy nga po, Panginoon, na sila'y itinataas ko sa iyo. Ibukas mo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ang kanilang espiritu, upang ang espiritu mo ay maabot ng aming mga espiritu. At kami nga po, Panginoon, ay makadaupang palad mo sa hapong ito sa pamamagitan ng aming pananalangin at sa pamamagitan po ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pinupurit na nasasalamatan. Sa iyo po ang kadakilaan at kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan na ito. Amen. Amen.